Please, huwag ka na umalis. Magtatrabaho ako kahit 24 oras, mag-overtime ako, hindi ako matutulog, magugupit lang ako. Arnel naman sa Middle East lang naman ako mag-a-abroad. Saka, walang paganda yung buhay dito kapag dito ko pa rin tinuloy yung talento ko sa pagme-makeup. Alam mo yan. Sweetheart, hindi ko kaya kapag umalis ka, mamamatay ako. Grabe. Kailangan natin to. Hindi ko na maamoy yung amoy mo kapag gabi. Paano ako matutulog? Wala na akong katabi, wala na akong kayakap. Sa loob ng kulambo. Paano kapag nawala yung kulambo? Sino magbabalik sa naray? Umayos ka nga. Mahiya ka. Kalalaki mong tao, kay laki mong tao. Kay hina naman ang loob. Nay, tama. Pagsabihin nyo nga po yung anak ninyo, ginagawa ko rin naman po to para po sa mga anak namin. Tatakot lang naman ho ako na. Paano kapag may makita siya doon na mga lalaki? Tapos pagpalit niya ako, paano? Kahit malayo o malapit, kapag magluloko, magluloko. O hindi ba yung tatay mo? Andito lang sa Pilipinas. Pero hindi ko alam, meron palang ibang pamilya. At pang-tatlo pa tayo, ha? Yun, dahil sa kakulitan niya, kahit mabait siya, di kinuha din ni Lord. Basta, mapag-desisyon na ako. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Ay, naku. Lupe, sige na, umalis ka na. Baka maiiwan ka pa ng eroplano. Sige po. Ako nang bahala dito. Bye-bye po, Nay. Ka na. Trabaho ka na. Paano mo nakilala pala si Lupe? Nung sa pinapasukan ko pong barbershop, Oo. pumasok po siya bilang isang beautician at doon po kami nagkakilala. Opo, Madali ma'am. kayo nagkaligawan. Opo, Tita Mel. Okay. Kinasal kayo? Opo. Kinasal kayo. Nagkaroon kayo ng 2 anak? Opo, Tita Mel. Ah. Ayos na yan, ha? Ayos na. Ano ka ba? Kayo na ka pa hindi nagsasalita. Parang kang lutang. Ano, iniisip mo na naman yung asawa mo? Ano ka ba naman? Hindi ka na nasanay? Ilang taon na ba nag-a-abroad yan si Lupe? Nay, paano ka ba naman masasanay? Kada umuwi dito si Lupe, wala anong pinagbabago. Nung nakaraan lang, akala ko hindi ko na siya asawa. Ganyan talaga nagagawa sa tao kapag nakakahawak ng malaking pera. Ewan ko ba dito kay paring Arnel? Bakit nagtsatsagang maggupit dito kung pwede naman kaya niya magpatayo ng sarili niyang parlor Pare, yung asawa ko lang naman yung paldo, hindi ako. Bakit hindi mo kaya patusin yung offer sa'yo ng misis mo? Oo. Na babayaran ka raw ng 100,000 piso ng misis mo kapalit ng pagkipaghiwalay mo sa kanya. Ayaw mong pabalato, no? Kaya ayaw mo ipagsabi. Yung biyanan mo kaya yung nagkakalat ng balita. Hoy! Sasabi mo dyan? Yan na nga ba yung sinasabi ko na yun? May ibang lalaki na yung asawa ko. May yan yung sinasabi ko sa inyo noon Na wala makakawasan, hahanapin ko talaga yung lalaki yun! Anak, maghunos dili ka! Ano ka ba? Baka gawa-gawa lang ng biyanan mo. Siguraduhin mo muna. Siguraduhin mo kung ano yung totoo. Palit na po sa barang. Tiniis nga ni George at binaliwala ang kumalat na chismis tungkol sa kanilang mag-asawa hanggang sa muling umuwi ng Pilipinas si Lupe.
Lupe, ano ba? Parang hindi na tayo mag-asawa. Simula nung umuwi ka dito sa Pilipinas, isang beses ka pala natutulog sa bahay. Lagi kayong andun sa nanay mo ng mga bata. Eh, mas komportable naman kasi dun yung mga bata. May aircon, saka walang lamok. Sus, kahit dati naman, surot pa kumagat sa'yo. Ayos lang, basta magkasama tayo. Lupe, hindi naman ako manhid. Alam ko may iba ka na. Ano ba? Siya ba yung dahilan kaya handa ka magbayad ng pera para lang maghiwalay tayo? Ha? Totoo ba yung sinabi ng nanay mo? Sabi nila, ang pagtahimik daw ay nagsasabi na rin ang totoo. Pero alam mo, anong totoo? Itong damdamin ko, hindi ito magbabago. Kahit ano pang pagkakamaling nagawa mo, tatanggapin ko. Magsimula tayo ulit. Lupe, mahal kita. Wala nang dapat simulan, Ernie. Tapusin na natin to. Sawa na ako sa pangit nating buhay. Sawa na ako magpaganda ng iba. Gusto ko lang naman is magandang buhay para sa amin ng anak ko. At kahit kailan, hindi mangyayari yun kapag ikaw pa rin ang kasama ko. After 1 year, nakilala mo si Rosemary. O, bakit mo nagustuhan si Rosemary? Nung unang pagmi-meet lang po namin, parang nabaitan na po ako sa kanya. Parang nahulog kaagad yung ano ko. And then po, yung text-text po kami, ganun, kamustahan. Hanggang sa niligawan ko na po siya. Aha. Ay! Happy anniversary, my love! Happy anniversary! Excuse me. Wow! Ayusin ko mamaya. Ayan. Aw, cute naman. Thank you, love. Salamat din. My love. Salamat ha. Salamat at binigyan mo ulit ng kulay yung buhay ko. Alam ka na naman eh. Tama na sa paiyak-iyak. Wala pa. Wala naman. Uy! Ano na naman yan, ha, anak? Wala Ay, paiyakan na naman eh. Wala. Hindi ka na nahiya dyan sa bago mong asawa. Wala. Sinasabi ko lang naman sa kanya na nalatasya ko sa pagsasama namin. Kasi kahit pa may dati akong pamilya, binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Eh, love, ikaw din naman eh. Ay! Nay! Ano? May lakad kayo? Ako, wala. May lakad ka, di ba? Wala ka, narating ko lang Meron, nakausap ko si Aling Nena kanina. May lakad daw kayo. Meron! Meron. Mais ka. Mais ka! Nay! Oh, Salamat, Nay! Love, solo na natin tong bahay. Wala si Nanay. Pinalamig ko na rin yung aircon. Sabing love. Nakikita mo to, oh. Ang dami ko pang gagawin. Kailangan ko pa tong i-deliver first thing in the morning. Love, sorry. Ano naman eh, puro ka trabaho para kung nasa abroad. Wala ka ng oras sa akin eh.
Love, babawi ako. Promise. Sorry. Sige. Ihahanda ko na lang tong pancit tsaka cake para sa'yo, ha? Salamat. Magluto ka. Subukan kita.